Nasyonalismo sa ikalabinsyam na siglo na inihahandog ng BA3 Council. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Na matuklasan kung paano natin nakamit ang ating kalayaan, Ikaw araw na kong ipagsik. Ang ikaw ng kalayaan ay dapat marinig sa buong bayan. Buhay ang Pilipinas! Mabuhay ang katipunan! Sugat! Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay ang Pilipinas! Sa pananakop ng Espanyol sa bansang Pilipinas, ang mga Pilipino ay nakaranas ng masalimuot na karanasan tulad na lamang ng kaharasan at hindi makatarungang pamamahala. Sa mga namamahala sa bansang Pilipinas, isa na dito si Gobernador Rafael D. Izquierdo. Siya ay isa sa pinakamataas na opisyal ng Espanya na itinalaga bilang Gobernador General dito sa Pilipinas. Siya ay kinikilala bilang isang mahigpit at disiplinadong lider na masugid na tagapagsunod ng mga alituntunin ng mga pamahalaan ng Espanya. Sa kanyang pamamalakad, binigyang diin ni Izquierdo ang pagpapataw ng buwis at iba pang mga obligasyon na lalong nagpalala sa paghihirap ng mga Pilipino. Si Gobernador Rafael Izquierdo ay tinaguriang isang leader na walang simpatya sa kalagayan ng mga Pilipino. Mas inuuna ang kapakanan ng korona ng Espanya kaysa sa kapakanan ng mga nasasakupan. Inabot ng matinding hirap ang mga Pilipino sa ilalim ng pamamahala ng mga Kastila. Sa isang liit na nayon, isang magsasaka ang masigasig na nag-aani ng palay. Ngunit ang kanyang pinaghirapan ay nauwi sa kawalan. Sa pilitang kinukuha ng mga sundalong Kastila ang kanilang kita, iniwan siyang sugatan at walang pag-asa. Anak, ang buwis ng mga Kastila na pinapataw sa atin ay pataas ng pataas. Ang ating sakahan ay hindi na sa atin. Anong magagawa natin kung ang ating ani ay kukunin nila? Narinig ko ang mga kwento ni Diego Silang at ang kanyang laban noong nakaraan. Sana ngayon, sana may marinig tayo na sana may mga bagong bayani na lumabas at gisingin ang mga diwa ng ating kapwa Pilipino. Ama, hindi natutulog ang ating bayan. Kung noon man ay nariyan si Gabriela Silang at Diego Silang, sana naman ngayon ay gisingin ang ating mga diwa. Oras na din para tayo lumaban. Nyo! Nandito kami upang singilin ang mga utang nyo! Mga senyorita, ito lang po ang mga ani ko. Hindi ito sapat! Huwag pa! Huwag pa! Huwag! Tonyo! 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 Pagpapayan sila sa ginawa nila sa'yo! Sa kalagitnaan ng isang banal na misa, isang hindi inaasahang pangyayari ang mababago sa kapalaran ng dalawang pari. Ulihin siya! Ang mga nasaksihan ng mga tao ay nag-iwan ng bakas sa kanilang mga puso. Ang mga paring sina Gomez, Burgos at Zamora ay pinaratangang nagkasala. Subalit sa kabila ng lahat, nananatili silang tapat sa kanilang paniniwala.
hindi makatarungan. Walang kasalanan ang tatlong paring Camborsa sapagkat biktima lamang sila sa kasakiman at galit ng mga Kastila. Ngunit anong magagawa natin? Ang kanilang kamatayan ay tunay na malinaw sa atin na kung sino man ang magsalita laban sa Kastila ay papaparusahan. Pero tama ka, nabasa ko ang sulat ni Rizal tungkol sa pangyayaring ito. Hindi sila dapat mamatay ng walang kabuluhan. Ang mga taong tulad ni na Emilio Aguinaldo at Andres Bonifacio ay hindi papayag na ang dugo ng Gomborza ay masayang. Ang kanilang kamatayan ay magpapatibay sa ating laban para sa kalayaan. Habang nagiging mas madilim ang kalagayan ng bayan, lumitaw si Jose Rizal. Isang paham na may matinding pagnanais na ilahad ang katotohanan. Sa kanyang mga kamay, isinilang ang nobelang No Limit ang Here, isang akdang bumubukas sa mga mata ng mga Pilipino. Ang bayaning nasusugatan, pag naghilom ang sugat, lumalaban muli. Ito ang sinasabi ni Jose Rizal. Hindi natin dapat kalimutan ang ginawa ng mga Kastila sa ating bayan. Ang nobelang ito ay isang mata sa katotohanan. Napakalinaw na mensahe ni Rizal. Pinakita niya mga kasamaan ng mga rayo at ang mga katipunan ng pamahalaan ng Kastila. Mas delikado ang manatiling tahimik habang inaakit. Ang nobela ni Rizal ay magbubukas ng mga mata ng ating mga kababayan. Sa kasaksikan ng pagtuto, itinagtata, katipunan. Mga kapatid, dumating na ang araw ng panghimagsik. Ang sigaw ng kalayaan ay dapat marinig sa buong bayan. Si Andres Bonifacio na mismo ang nagsabi na tayo ay umatake. Dapat hindi na tayo magpapaalipin sa mga Kastila. Tama kapatid, ang ating mga sandata ay nakahanda na. Ang ating puso ay puno ng tapang. Sigaw ng pugadlawin, mabuhay ang kalayaan! Mabuhay! Walang atrasan para sa ating pamilya at para sa mga ninuno at para sa ating inang bayan. Sumugod tayo! Sumugod! Ang sigaw na ito ay para kina Rizal, Del Pilar at sa mga taong nagbuwis ng buhay para sa ating kalayaan. Linitin ang sedula! Sa wakas, dumating na ang araw na matagal na inaasam ng bawat Pilipino. Ang araw ng paghihimagsinta. Isang araw ng tapang pag-asa at sakripisyo. Sigaw para sa kalayaan. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang katipunan! Sukat! Matapos ang mahabang taon ng pakikibaka at sakripisyo, sumapit ang araw ng kalayaan. Sa harap ng bayan, si Emilio Aguinaldo ay buong galak na ipinahayag ang kasarinlan ng Pilipinas. Mga kababayan, sa araw na ito, ipinapahayag ko na ang kasarinlan ng ating inang bayan, ang Pilipinas, tayo malaya na mula sa pagkakaalipin ng mga Kastila. Ito ang bunga ng ating mga sakripisyo at pakikibaka kasama na sila Jose Rizal, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, Antonio Luna at lahat ng mga bayaning nagbuwis buhay. Sa pagwawakas ng ating paglalakbay sa kasaysayan, ating isinumpa na hindi masasayang ang mga sakripisyo ng ating mga bayani mula sa unang paghihimagsik hanggang sa pagkamit ng kalayaan. Ipinamalas ng ating mga ninuno ang kanilang tapang, talino at pagmamahal sa bayan. Ang mga aral ng nakaraan ay mapagpapaalala sa atin na ang kalayaan ay hindi basta ibinibigay, ito'y ipinaglalaban. Tayo magpatuloy sa ating laban para sa isang mas maliwanag na kinabukasan na may pag-asa ang susunod na henerasyon na magpapalawak at magpapatibay ng ating kalayaan. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang ating mga bayani! Mabuhay ang ating kalayaan!
Babanam kevalam, Babanam kevalam, Babanam kevalam, Babanam kevalam. Hindi ito sapat para Ay, nga na. Ah, wala pa rin ay. Ano mo ba? Uy, silo. One origin, tai is okay.